No? Sana ay maintindihan mo rin kung bakit ka namin tinatanong at tinaklarify. Ito ay para lang din maiwas ang buong team sa mga bashing o kung ano man ang mangyayari. Si Sir Andy na tauhan daw siya ni Eng. Totoo ba yun? Kasi kakapasok lang nung bagong report lang sa akin. Kahapon ayaw ko paniwalaan yun. Pero ngayon at kanina at ngayon nag-chat na naman. So dapat nating anungin yung mga kasama natin kung anong masasabi nila dito sa sitwasyon na ganito. Napaghinaraan siguro. Okay. Ang tanong ko lang ngayon, anong dahilan mo bakit all of a sudden bigla kang pumasok sa Kalinga? Although supporter ka, sinasabi mo, gano'n ka nakatagal na supporter? Basta sabi ko lang, hindi ako uwi ng Manila, dito na. So, okay. Ganito, pumasok ka sa Kalinga, tinanggap ka ba? Kuya pa. So, bigyan kita ng konting briefing sa Kalinga. Ang mga Kalinga partners, ang mga Kalinga members, ay voluntary na pumasok sa Kalinga. May idea ka sa ganun? Nasa isang bahay, na pagka merong dapat gawin, nandiyan kami. May idea ka sa ganun? Basta nandito po ako dito. Basta nandito po sila, sikapin ko kung nandito. Okay, so saan ka ngayon tumutuloy sa Talisay? So may tanong ako sa'yo. So ito nga, siyempre kahit sino sa amin, nabibigla kami, nabigla kang susulpot, bigla kang nawawala. Tama? Diba? Pero, meron ako tatanong sa'yo, o sasamahan mo sa akin. Kasi alam naman nila na kung paano ako magsalita at mag-prangka sa kausap mo, nakagaya mo din. Hindi, hindi ka masyadong kilala, bigla kang sumulpot. Tapos sabi mo pa sa amin dati na ikaw ay isang macho man. So, di ba, nag-gym ka, pero may pagkabakla ka. Totoo ba yun, bakla ka? Oh, Kuya Val, ama ng kalinga. Hindi ka vlogger, Kuya Angel. Hindi po. Supporter lang. Supporter lang po. Hindi ka supporter ni Eng. Hindi po, hindi ko po kilala. Gigil na gigil kay Eng. Pala yung banggit kay Eng. Kakilala ni Tatay Batas. Taga-talisay ba ito? Taga-talisay ba ito? Taga-talisay. Paliwanag mo, paliwanag mo. Salita ka. Ayan na po, ayan. Paliwanag mo. Ayan na po ang unang. Ayan na si Tatay Batas. Sundalo yan. Ano yan? Intelligence yan. Ay, magandang gabi sa inyong lahat. Ikaw, sir, bakit nandito ka? Unang tanong. Tayo magkaibigan na. Mas maganda dito kaysa sa mahirap ka labas. Delikado, very dangerous doon. Dito wala. Pero ganyan lang ang tao. Ano, ganyan lang. Wala pong masasabi, basta dito lang po kay Kuya Val. Supporter pa ako niya. 100%. Yun. So, yun ano? Bali, ayan, kaka-chat na naman sa akin na tinuturo ka nga. Ano nga pangalan mo? Oh, si Sir Andy na tauhan daw siya ni Eng. Totoo ba yun? Kasi kakapasok lang nung bagong report lang sa akin. Kahapon ayaw ko paniwalaan yun. Pero ngayon at kanina at ngayon nag-chat na naman. So dapat nating anungin yung mga kasama natin kung anong masasabi nila dito sa sitwasyon na ganito. Kuya Miel, tawagin mo si Kuya Miel. Si Kuya Mel siguro. Ang unang. Hindi, magandang gabi sa inyo lahat. Yan, meron lang akong tanong. Yan. Bilang hindi ko naman sinasabing ikaw, napaghinaraan siguro. Pwede. Ang tanong ko lang ngayon, anong dahilan mo bakit all of a sudden
bigla kang pumasok sa Kalingap. Although supporter ka, sinasabi mo, gano'n ka nakatagal na supporter? Matagal na. Mga ilang taon? Siguro mga ano na, magsimula pa nung 2019 nakita ko sa Mercedes pag mag-vlog niya. Okay, 2019. Eh bakit ngayon 2026 mo lang naisipan na sumapi dito sa Kalingap bilang maging isang member? Ang totoo po talaga, wala po talaga akong trabaho. 3.5 years na po. Kain tulog lang sa bahay. Kaya naisip ko po, uwi ng probinsya. Kaya lang, wala po talagang matuluyan iba. Kaya kaya ba lang nakiusap? Okay. So, nung nasa Maynila ka, walang gala na, tanong lang ha. Nung nasa Manila ka, anong hanap buhay mo? Wala po. Wala ka talaga ever since sa trabaho? Wala. Hindi ka ex-abroad? Wala. Paano bubuhay? So, paano ka nabubuhay? Pamilya mo o nag-alam sa'yo? Binibigay lang ng allowance sa anak ko. Yung anak mo nasa abroad? Nasa Manila. Nasa Manila. Okay. Ito pa isang tanong ko. Pumasok ka sa Kalingap. May idea ka ba ano ang meron sa Kalingap? Bakit ka pumasok sa Kalingap? Nakikusap na ako sa anak ko na sabi ko, total wala naman akong trabaho, gusto ko mag-vlog. Sabi ko, bilhan ako ng cellphone. Sabi niya sa akin, huwag ka na papa mag-vlog. Bakit ba kulang ba yung binibigay ko sa yung allowance? Bakit ano naisip mo? Bakit ka sumali din sa vlog? Wala mo na akong magawa. Basta sabi ko lang, hindi ako uwi ng Manila, dito na. So, okay. Ganito. Pumasok ka sa Kalingap. Tinanggap ka ba? So, bigyan kita ng konting briefing sa Kalingap. Ang mga Kalingap partners, ang mga Kalingap members, ay voluntary na pumasok sa Kalingap. May idea ka sa ganun? Opo. Okay. So, voluntary. Pag sinabi nating voluntary, nag-expect ka ba ng anything? Wala. Volunteer lang po ako. Wala pa nga pong sure basta volunteer lang po ako. So, wala kang ine-expect. Ibig ko sabihin, wala kang ine-expect na allowance, wala kang... Alam mo dito sa amin kasi, ano ito ay, yung tinatawag na one Kalingap, one family. Yan, para kang nasa isang bahay. Although magkakalayo kami, pero para kaming nasa isang bahay na pagka merong dapat gawin, nandiyan kami. May idea ka sa gano'n? Basta nandito po ako dito. Basta nandito po sila, sikapin ko kung nandito na. Okay, so saan ka ngayon tumutuloy sa Talisay? Lighthouse. Sa Lighthouse. Opo. Okay. So, ayun lang kasi gusto ko lang malaman mo na kaming lahat dito naging isang Kalingap partner na wala kaming ine-expect na kahit na in return galing sa Kalingap kasi voluntaryo kaming nagpa-member ng Kalingap partner o Kalingap member. Yan. Ito info lang sa iyo kasi baka mamaya bigla kang umalis. Wala naman palang binibigay. Akala ko pa may allowance dito. Lang pala, doon ka lang titira, kakain ka lang pala doon. Tapos sama ka, pagod na pagod, ganyan. Tapos wala naman palang binibigay ng allowance. Baka minsan isang araw, bigla mong gawin yan. Hindi naman po ako maasa na bigyan ako ng allowance. So, naghihingi talaga. Ang gusto ko lang po, malibang at saka nag-skip din po ako ng ibang business na ibang negosyo. Sorry. Sinasabi mo malibang. Ayan. Anong paglilibang ang gagawin mo sa Kalingap? Hindi po. Nandito po sa Kalingap para kung ano man yung mga kailangan ko Ibig sabihin ganito. Kasi once na nasa Kalingap ka, once na nagpa-member ka sa Kalingap, ikaw ay vlogger. Di ba?
Kasi hindi ka pwede magpa-member ng Kalingap nang hindi ka vlogger. Kasi yan pagbablog mo is one way of earning money para sa allowances mo sa araw-araw o buwanan. Di ba? Paano yun? Okay lang ba sa iyo? Nasasama ka lang, napapagod ka. Ayan, kung minsan hindi kami nakakakain sa oras dahil siyempre nasa biyahe. Yan, meron mga ganyang instances dito. Yan, hindi ko sinasabing ganun kadali pumasok ng Kalingap kasi marami na kami na eksperyensya na sinasabi, Kuya Bal, hindi ko iiwan ng Kalingap. Paglalaban kita hanggang patayan, Kuya Bal. Ang daming nagsabi na, maniwala ka sa akin. Siguro mga 250. Oo. Pero wala na lahat ngayon yun. Ang natira na lang siguro wala pang 30. Maniniwala ka doon? Ay, kung yun po ang nakikita talaga ng naging mahina ko talaga yun. Kasi po basta talaga. Pero, kung masasabi ko lang po, sa salita po. May isang salita ka. Kasi ganyan din yung sinabi ng karamihan. Yung 250 na sinasabi ko, ganyan din yung sinabi. At pagkatapos, umalis ng Kalingap at kinalaban ang Kalingap. Bigay ng mga informasyon sa mga kumakalaban sa Kalingap. Di ba? So, tinanong ko lang yan kasi gusto ko malaman mo yung mga ginawa ng mga nauna na lumapit kay Kuya Bal. Dahil si Kuya Bal, wala naman tanggilan eh. Alam ng lahat yan. So, basta ako lang, payo ko lang, maging ano ka lang, maging totoo ka lang sa sarili mo. Yun lang. Salamat. Next. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kasama ko na nandito dito. Ngayon, meron po akong itatanong sa kanya, pero okay ka ba sa sitwasyon na tinatanong ka ni Kuya Mil, ano? So, okay lang. So, nakahanda ka ba o nabigla ka? Hindi, okay lang po. Okay lang. Kung yun ang So, marami kasi nagtatanong pati, pero maraming humahanga sa'yo doon sa hiding place kasi madalas ka doon. Ilang araw lang sunod-sunod nandun ka, tumutulong ka. So, yun, natutuwa kami. Dahil nandun man ako, nakikita naman kita kung ano ginagawa mo. Tapos sinama kita sa bahay kahapon para makita mo din yung sitwasyon ko kung saan ako nakatira. At saksama ko yung mga kasamahan natin na kasama mo. Okay. So, may tanong ako sa'yo. So, ito nga, siyempre kahit sino sa amin, nabibigla kami, nabigla kang susulpot, bigla kang nawawala. Tama? Diba? Pero, meron ako itatanong sa'yo, o sasamahan loob mo sa akin. Kasi alam naman nila na kung paano ako magsalita at mag-prangka sa kausap ko, nakagaya mo din. Hindi ka masyadong kilala, bigla kang sumulpot. Tapos sabi mo nga sa amin dati na ikaw ay isang macho man. So, di ba, nag-gym ka, pero may pagkabakla ka. Totoo ba yan, bakla ka? Hindi. Pala eh. Ayun, so dito, totoo bakla ka. So, totoo ba o hindi na baka spy ka na Kalingap? Hindi po. Hindi din. Oo. So, kasi siyempre, alam ko na si Ingrata, kilala mo. Hindi rin. So, baka naman ay mo lang sabi na totoo. Hindi ko po talaga kilala. Hindi mo kilala si Ingrata. Pero hindi ka spy ng Kalingap. Kasi baka mamaya, yung sinasabi niya, Kuya Mel, na bigla ka na lang nawawala, tapos sisiraan mo yung Kalingap. Case walang inaabot na allowance o baka umaasa ka. So kami lahat ay voluntaryo. So kailan? Kasama loob. Naluwa ka, naiyak ka. Hindi po. Sige daw, ilabas mo yung ano mo, damdamin mo. Anong naging may problema ka? Sa pamilya mo o sa anak Huwag mo? po kayong mag-alala. Ano po talaga? Dito lang po talaga ako. Ayaling na po ako talaga. Idol ko po si Kuya Bal. Kaya po, siguro po sa tagal ko nang nanonood ng Kalingap, talagang hanga po talaga ako sa ginagawa ni Kuya Bal sa mga tao. Kasi napakaraming natutulungan. Kaya po, madalas po ako manood niya.
Saka talaga pong napakaganda ng programa ng Kalingap. Lahat ng nangangarap ng bahay, na magkaroon ng bahay, ang Kalingap lang po ang nagbigay mo. Wala pong iba. Kung meron naman po yung mga sino na Ingra, hindi ko po kilala at saka ano yun, ingit na siguro yun sa Kalingap, kaya siguro po yun nag-speak sila ng kung ano yung mga, hindi ko talaga kilala yun. Okay. Kung ano yung mga Okay. So, Pinapakay nila. yun po, no, yun po ang kanyang saloobin. Pero sa totoo lang po, dahil madalas ko kausap, meron po siyang anak na may kaya. Nandun po sa Paranaque nakatira. So, super yaman. So, siya naman, ang sabi niya, gusto lang niya ibang-ibang. So, yung ginagawa niya, tulong-tulong po. At yung mas, sabi lang niya, idol niya po, si Kuya Bal. So, uy, pala! Kilala mo daw. Baka kasama kayo, mga spy. Baka pwedeng magtanong ulit. Ayun, sige, yun naman. Magtanong kayo, magtanong na nakalimutan mo kanina. Alam mo si Kuya Bala sa ako. Ang matalik na magkaibigan. Kaya kung ano man ang narinig ko, namamasdan ko, tatanong ko sa niya. Ano mo yung lalaki na parang ang mukha ay parang palakol, kagabatan. Kilala mo ba yan? Parang hindi maganda ang kilos. Pero ganun lang ang tao. parang palakol. Ngayon ko, kagabi ko lang yata narinig yung ano, ay yung isang gabi. Yung parang parakol. Pero hindi wala ako na-isip kung sino yun. Sino ba yung parang parakol? Sino daw? Alam mo, Nakasama ko yan. ang hirap nga ng panahon. Kailangan makinig ang iyong pakiramdam. Kahit sa iyo, makinig ang pakiramdam sa akin. Di ba? Ganun lang ang tao. Pero parang maibig ako sabi, hindi lang ako makapagsalita. Dahil matanda. Hindi pa magsalita ng ganyan, ha? Bakit makaranta ka? Wala kang pakialam dyan. Ay, pero ako, nagmamasid din ako. Isang tatao rin ako ni Kuya Bali, parang matanda na. Pero bata pa rin ang isip ko. Sige, yun lang. Okay. Sige po. Basta huwag ka lang gagawa ng kakaibang kilos against kay Kuya Bali. Yun! Natumbok ko. Anong kilos po ang speak? Ano ibig sabihin mo? Lakasan mo kaya. Ano po yung kilos na sinasabi niyo na ini-speak niyo? Ano yung speak ko? Ano? Lalakas-lakas mong kaunti kasi mahina na. Lakasan mo at medyo may mabilis. Anong ini-speak niyo po na... Iniisip. O yung iniisip niyo na tungkol sa akin, ano yung gagawin? Iniisip. Sino nag-iisip? Sabi niya, ano daw ang iniisip mo sa kanya? Na hindi Dapat gawin. dapat Gawin gawin, niya. hindi maganda. Ano daw? Dahil ang iniisip mo, Mike. Mike. Bagay, okay naman yun sa isang taong pero ano mo, bago mo mukha ka. Kaya nakakatakot. Yun, tama. Kahit sa bayan ninyo, pangarapin, pag bagong mukha, alangan ka. Yes. Alangan ka. Bakit sa pagsasalita, dahan-dahan ka. At mas lalong matinik ang pakiramdam mo. Dahil taga-iba yun. Di ba? At tulad ko, bago lang tayo nagkakilala ngayon, iba rin ang aking pakiramdam. Kahit matanda. Galing ni Tatay Yun lang Batas. naman ang natanong ko. Wala. Oh, okay. Kasi lakas-lakas mo, mahina na. Ang aking transmitter. Ang masasabi ko lang po sa atin, o sa inyo po, sa inyong lahat, magtiwala lang po kay Lord. Yun ang magpapalala. Magtiwala lang po kayo sa Kanya at
Marirelax lang po kayo. Sa lang po ang nasasabi ko, si Lord lang po mangungusap sa inyo. Oh, may tanong ako. Ayan, ano pa ako kay Kuya? Kuya Andy, tanong lang. May nararamdaman ka ba ngayon? Sakit or kung ano, maintenance? Ganon. Wala. Wala kang ano, wala kang sakit. Walang sakit sa puso, high blood, diabetic, or kung ano. Uy, first time ko lang po ma-interview nito. Kaya nga po hindi po ako nag-ano kasi una-una, hindi rin po ako talaga mahilig sa cellphone, hindi po ako marunong. Kasi siguro kaya din po ayaw pagbigyan ng anak ko kasi hindi nga po marunong sa cellphone. Hindi ko alam ba, sabi nga ng anak ko, Papa, bakit kailangan mo mag-vlog? Eh, hindi ka naman marunong sa cellphone. Kasi turuan niyo ako. Kasi una-una wala naman akong trabaho. Eh, gusto ko talagang magnegosyo, ayaw naman nila. Kaya sabi ko, baka naman pwede, bigyan niya ako ng cellphone. Papa, dito ka na lang sa Manila. Huwag kang umalis. Kaya ang ginawa ko po, habang nalilibang sila, kunwari nagja-jogging ako, ma-jogging. Sabay takas na po, umuwi na ako dito. Kuya, kaya ko yun natanong sa'yo kasi gusto din namin malaman lahat kung mayroon kayong maintenance. Lalo na ngayon, tumutulong kayo sa bayanihan, doon sa apartment. So, syempre, ayaw namin na magkaroon ng obligasyon kung anong mangyayari sa iyo. Kasi ang pagpunta mo dito sa DAIT is willingness mo naman. Ikaw yung may kusang pumunta dito sa DAIT. So, para malinaw lang sa lahat, si Kuya po ay pumunta dito ng mag-isa. Walang nag-invite sa iyo, Kuya. Ikaw lang. So, natanong lang namin yun para pagdating ng araw, hindi man natin hinihiling, kung magkakaroon ng karamdaman, at least, may anak ka baga, so baka kami ang masisi. Lalo na pag nakita ng anak mo na tumutulong ka doon sa bayanihan, or kung ano, kung anong mangyari sa'yo dito, lalo na wala ka namang pamilya dito sa DAIT, kami-kami lang din. So, ayaw lang namin na magkaroon ng another problem, si Kuya Val, na ganito, na magkakaroon tayo ng ganung point baga. No? Sana ay maintindihan mo rin kung bakit ka namin tinatanong at tinaklarify, ito ay para lang din maiwas ang buong team sa mga bashing or kung ano man ang mangyayari. Lalo na may anak kayo, hindi alam pala ng anak nyo na pumunta kayo dito, baka magulat. Tapos makikita sa vlog, eh ikaw hindi ka pala pinapatrabaho ng anak mo. Tapos makikita, nag-ano ka doon sa hiding place, nagpapala, nagbubuhat. Diba? So, ang ano natin, kung ano ang magiging feedback ng anak mo sa Team Kalingap. So, yan lang po, Kuya. Nakita ko na po ito sa anak ko, sa asawa ko. Nakita ko na po ito. Basta ang naisip ko lang talaga nung pumunta ako dito. Talagang kay Kuya Val talaga po ako mapunta. Wala iba. Basta pagdating ng araw, Kuya, walang sisihan na. Wala po. Para... Huwag po kayo problema. Marami pong peras ni tayong lahat. Marami po tayong peras. Mag-relax sana ako. Sige na. Tatay Batas. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon nabubuntis na ako. Kaming mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM Kalingap Kape, meron kaming energy. Ayan mga Kalingap, mag-BSM Kape na kayo. Alam niyo mga Kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM Kape na kayo mga Kalingap. Dahil sa BSM Kape mga Kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau. BSM Kape ang kapeng may puso. Bilang isang karpintero,
Araw-araw napapagod? BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga Kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. BSM Kalingap Kape, napakasarap. Papagaling sa mga taong may sakit. BSM Kalingap Kape! Ang kapeng nagpapagaling at nagpapatigas Ng tuhod. BSM Kalingap Kape. Kaping may puso. BSM Kalingap Kape! Ang kapeng may puso! BSM Kalingap Kape! Nagpapagaling at nagpapatigas Ng tuhod. BSM Kalingap Kape. Kaping may puso. BSM Kalingap Kape! Ang kapeng may puso! BSM Kalingap Kape! Ang kapeng nagpapagaling at nagpapatigas Ng tuhod. BSM Kalingap Kape. Ang kaping may puso. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi, sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.